Welcome to this channel. May kakaibang presentasyon po tayo ngayon. This channel was recently created for a definite purpose to present the richness of the Catholic Church. We have lots of hidden wealth that we need to dig further. Upang mabuksan din ang mga turo ng simbahan sa iba nating kapatiran na confused, nahihirapang umunawa, at pinanghihinaan ng pananampalataya, kaya madaling ma-influence ng ibang sekta o denominations. Kung atin lang pong aalaming mabuti ang katuruan ng ating simbahan, hindi po tayo maliligaw. We act, move, listen and interpret our church teachings as one in mind with the church. There's no such thing as personal interpretation, or kanya-kanya, because the Holy Spirit that is guiding the Catholic Church is a God of unity and not division. Please share po sa iba para sa dagdag na kaalaman. Ang pinagmulan ng simbahang Katoliko ay nagtuturo sa Panginoong Hesukristo. Ang Catechism of the Catholic Church ay ganito ang paliwanag kung paano ito nangyari. Gumawa ng istruktura ang Panginoon para sa kanyang komunidad. Pumili siya ng 12 apostles na si Pedro ang pinuno, na kinakatawan ang 12 tribes of Israel. Sila ang pundasyon ng bagong Jerusalem. Ang 12 apostles at iba pang mga disipulo ay nakibahagi sa misyon, kapangyarihan, at mga aksyon ng Panginoon. Ito ang kanyang naging paghahanda sa pagtatayo niya ng simbahan. CCC 765. Ayon sa pag-aaral itinatag ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang simbahan noong 33 AD, Latin phrase Anno Domini, meaning in the year of our Lord, ito ang panahon ng kanyang kamatayan. Sang-ayon sa pag-aaral, mayroong higit sa 40,000 Protestant sects and denominations and continuously growing. Sa Pilipinas na lang, bawat kanto yata may maliliit na sekta. Basta may magaling lang magsalita, gagawin ng lider o pastor. So imagine na lang po itong 40,000 na sektang ito, lahat ay binubugbog ang simbahang Katoliko, tulong-tulong sila pero hindi nila maitutumba, dahil ang simbahan ay pillar and foundation of truth. 1 Timothy chapter 3, verse 15. And who is the truth? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. John chapter 14, verse 16. And who is Jesus Christ, the founder of the Catholic Church? Ang specific passage sa Biblia na nagpapahiwatig ng formal na istrukturang itinatag ng Panginoong Hesus ay ang Matthew chapter 16, verses 17 to 19. Sinabi sa kanya ni Jesus bilang tugon, mapalad ka Simon, na anak ni Jonas. Sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama sa langit. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng kamatayan ay hindi mananaiglaban dito. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano man ang iyong itali sa lupa, ay tatalian sa langit, at anumang kalagan mo sa lupa ay kakalagan din sa langit. Ang kahalili ni San Pedro ay ang Papa sa Roma, at walang patid na linya ang succession, na nagpapatuloy ngayon sa pamumuno ni Pope Francis. Ang bilang ng mga naging Papa mula kay St. Peter to Pope Francis today ay 266. Ang mga bishops o obispo naman ay kahalili ng mga apostles, bilang mga pinakamataas na pastol ng simbahan. Dahil sa tungkulin ng mga obispo bilang mga kahalili ng mga apostles, at ang pagkakaroon ng valid na episcopacy, o ang sistema ng pamamahala sa simbahan ay kinakailangan para maangkin ng simbahan ang apostolic succession. Ang Catholic Church ay may 7 sakramento na ang Panginoong Hesukristo ang nagtatag sa kanyang mga salita. Ang Catholic Church ay hindi nag-imbento ng 7 sakramento, bawat isa sa kanila ay matatagpuan sa banal na kasulatan. The Church is apostolic. Ang Papa sa Roma ay traceable mula kay St. Peter. Ang mga bishop naman ay traceable, na ang lineage ay mula sa mga apostol, continuous walang patid ang succession. Naalala ko ang sinabi ng dati kong pastor, na ang kanyang priesthood ay traceable, na posibleng ang kanyang bishop ay mula sa lineage ni St. John the Apostle.
Ang mga aklat sa Old Testament ay naisulat na bago ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng mga aklat sa New Testament ay isinulat noong humigit kumulang sa katapusan ng 1st century AD. Ngunit ang Biblia sa kabuuan ay hindi pa opisyal na pinagsama-sama hanggang sa huling bahagi ng 4th century. Ang Catholic Church ang nagtakda ng kanon o listahan ng mga aklat na siyang bubuo sa Biblia sa ilalim ng patnubay at inspiration ng Holy Spirit. Bagamat ang kanon ng New Testament ay hindi pa natukoy hanggang sa huling bahagi ng taong 300, ang mga aklat na itinuring ng simbahan na sagrado ay maagang ipinahayag sa mga misa, binasa at ipinangaral ang tungkol sa iba pa. Ang mga sinulat ng sinaunang Kristiyano ay higit sa 27 books na magiging kanon ng New Testament. Ang mga pastol ng simbahan, sa pamamagitan ng proseso ng spiritual na pag-unawa at pagsisiyasat based on liturgical tradition of the Church, ay kailangang gumawa ng malinaw na distinction sa mga aklat na truly inspired by God at nagmula sa panahon ng apostol. Ang proseso ay nagtapos noong 382 nang ang Konseho ng Roma, na tinawag sa ilalim ng pamumuno ni Pope Damasus, ay nagpahayag ng 73 books na kanon, ang isasama sa banal na kasulatan. Muling pinagtibay ng Ecumenical Council of Trent ang parehong kanon na ito noong 1546 bilang ang Biblia ay nagsimula sa Catholic Church. Ang tanong po, sinong may authority na magkaroon ng authentic interpretation ng mga nakasulat dito? What's the big difference? Catholic Church was founded by the Son of God, by God Himself. And non-Catholic Christian religions, every one of them was founded by a fallible man. All Catholics are Christians, but not all Christians are Catholic. Sa Pilipinas na lang, ito po ang ilang denominations na masasabi nating may mga followers din sa mahabang panahon. Si Martin Luther ang ama ng Protestant Reformation na sinimulan sa Germany. Siya ay isang Catholic priest, Augustinian friar, theologian, professor. Later on sa kanyang priesthood, tinuligsa at nilabanan niya ang ilang teachings and practices ng Catholic Church. Sa kanya nagsimula ang sanga-sangang pagdami ng iba't ibang Protestant churches at sekta. Kung hindi ako Katoliko at hinahanap ko ang tunay na simbahan sa mundo ngayon, hahanapin ko ang isang simbahan na hindi maayos ang pakikitungo ng mundo sa kanya. Sa madaling salita, hahanapin ko ang simbahan na kinasusuklaman ng mundo. Venerable Bishop Fulton Sheen. The Catholic Church, the one true church founded by our Lord Jesus Christ, has all the necessary means for salvation. If you can have all, why, then settle for less or none, by joining other faiths, or sects, founded by men only. Beware of the false prophets. Be faithful to the Catholic Church. Sa mga naguguluhan pa, at nadala ng matatamis na dila ng kabilang panig, yan po ang katanungan na dapat ninyong sagutin. Ang Catholic Church is not a perfect church, in the sense na mga tao din ang nasa loob nito. Sa panahon nga po ng Panginoong Hesukristo may Judas rin, hindi po ba? Subalit ang pundasyon ng simbahan ay without blemish, walang bahid-dungis, perfecto. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. No one comes to the Father except through Him. John, chapter 14, verse 6. Ang pundasyon nito ang siyang nagsabing, those who are well, do not need a physician, but the sick do. I did not come to call the righteous but sinners. Mark, chapter 2, verse 17. Itinayo ni Jesus ang kanyang simbahan, dahilan tayong lahat ay may sakit na kailangan niyang tulungan at gamutin. Inaanyayahan ko po kayong pumasok sa simbahan, naghihintay siya sa atin, nandoon siya sa altar, nandoon po siya sa kanyang bahay, ugaliin po nating bisitahin siya tuwina. Kapag may nagsabi sa inyo na ang Catholic Church ay full of hypocrisy, anyayahan po ninyo sila at sabihin ninyo, maluwag pa ang simbahan para sa kanila.
Credit to. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.